mga kapatid, may isang kagalakan si Jesus na napakalalim, isang kagalakang hindi tulad ng sa mundo. Itinaas niya ang kanyang mamata sa Ama at sinabi, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang nga bagay na ito sa mga marurunong at matatalino, ngunit ipinahayag mo sa mga tulad ng nga bata. Kapag narinig natin ito, kung tapat tayo sa ating sarili, parang may sandaling titigil tayo. Hindi ba pinahalagahan ng Diyos ang karunungan? Masama ba ang pagiging matalino? Hindi. Hindi iyon ang ibig sabihin. Ang tinutumbok ni Jesus ay hindi ang talino kundi ang pagmamataas na nakataho sa talino. Hindi ang kaalaman, kundi ang ilusyon na alam na natin ang lahat. Tingnan ninyo ang mundo natin ngayon. Nabubuhay tayo sa isang panahon na ang tao ay maraming alam pero kaunti ang tunay na naunawaan. Sa isang cellphone, sa ilang pindot, kaya na nating maabot ang napakaraming impormasyon. Ang bawat isa ay may opinion sa politika, sa moralidad, sa pananampalataya, parang lahat eksperto. Sa social media, lahat gustong magsalita, lahat gustong maging tama. Ngunit nakapagtataka, habang dumarami ang alam, lalo namang nagiging magulo ang puso. Habang gumagaliling magsalita, lalo namang nasasaktan ang relasyon. Habang nagiging moderno, lalo namang nagiging malungkot ang tao. Bakit? Dahil ipinagpalit natin ang pusong parang bata sa isang pekeng pagiging mature. Ang bata, ano ba siya? Hindi niya alam ang lahat, pero siya ay nagtitiwala. Hindi niya naintindihan ang lahat, pero siya ay bukas. Hindi niya kontrolado ang bukas, pero siya ay nagtitiwala at nagpapasakop. Tayo naman, gusto nating kontrolin ang lahat, maintindihan ang lahat, masiguro ang lahat. At kapag hindi sumunod ang buhay sa plano natin, tayo ay nadudurog. Mga kapatid, samga nakaraang taon mga dikmaan, krisis sa ekonomiya, kaguluhan sa lipunan, at mga sugat na iniwan ng pandemya, maraming tawang ganalilit, maraming natatakot, maraming nawawalan direksyon. At sa gitna ng kaguluhan, lalo pang kumakapit ang tao sa sariling isip, parang iyon na ang tanging masasandalan. Pero ang totoo, hindi sapat ang isip para iligtas tayo. May mga tanong sa buhay na hindi kayang sagutin Google. May mga sugat sa puso na hindi kayang pagalingin ng lohika. May mga pagkawala na hindi kayang ipaliwanag ang filosofiya. Iisa lang ang daan, ang pagbabalik sa pusong parang bata sa harap ng Diyos. Kapag lumuhod ka sa harap ng Diyos, hindi mo kailangang patunayan na matalino ka. Kailangan mo lang maging totoo at sabihin, Panginoon, hindi ko alam, pero nagtitiwala ako sa iyo. Alam ba ninyo kung ano ang pinakamalaking hadlang sa paglapit natin sa Diyos? Hindi kasalanan, kundi ang mapakmatas na sarili. Ang marurunong at matatalino sa Ebanghelyo ay hindi lang yung may mataas na pinag-aralan, kundi yung nagsasabi, kaya ko ito mag-isa. Hindi ko kailangan ng Diyos. Alam ko na. Sino naman ang mabata? Hindi sila mahihina, kundi sila ang may lakas na loob na magsabi, Panginoon, kailangan kita. Turuan mo ako. Hindi ko naiintindihan, pero bukas ako sa iyo. Mga kapatid, sa mundong puno, ingay, hindi nakikipag-usap ang Diyos sa pusong punong yabang, kundi sa pisong marunong makinig. Sa mundong mahilig magpakitang gilas, hindi nakpapakilala ang Diyos sa gustong magpasikat, kundi sa marunong magpakumbaba. At marahil sa sandaling ito, hindi hinihingi ng Diyos na mas maging matalino ka. Hindi niya hinihingi na mas marami kang alam. Ang hinihingi niya ay maging mas simple ka. Simple para maniwala. Simple para magmahal. Simple para magtiwala. Dahil sa huli, hindi ang mga maraming alam ang makakatakpo sa Diyos, kundi ang mamarunong umamin na sila ay maliit. At kapag tinanggap mong ikaw ay maliit sa harap ng Diyos, iyan ang sandali na sisimulan niyang ihayag sa iyo ang pinakadakilang katotohanan ng iyong buhay.
Mga patid, may isang napakahalagang paglilinaw ang ibinibigay ngang isang pari-isang katotohanang kailangang marinig ng mundo ngayon. Ang talino ay hindi kasalanan. Ang karunungan ay kaloob ni Diyos. Hindi kailanman sinabing Diyos na huwag tayong mag-isip. Hindi niya tayo nilikha para maging mangmang. Sa katunayan, ang isip natin, ang kakayahan nating mag-isip, umunawa, magsuri, ay bahagi nga ating pagiging kawangis ng Diyos. Ngunit, ang problema ay hindi ang talino. Ang problema ay kapag ang talino ay naging trono ng ating ego. Hindi masama ang maging matalino. Ang masama ay kapag ang talino mo ang pumalit sa Diyos sa sentrong buhay mo. Mga kapatid, tingnan natin ang nangyayari sa mundo ngayon. May mga taong mataas ang pinag-aralan, ngunit mababa ang pagpapakumbaba. May mga taong mahusay magsalita tungkol sa Diyos, pero hindi marunong makinig sa Diyos. May mga taong kayang ipaliwanag ang lahat, pero hindi kayang umamin na may mga bagay na hindi nila kayang unawain. Sa social media, ang talino ay nagiging sandata para manghama. Ang kaalaman ay nagiging dahilan para manghusga. At ang edukasyon ay nagiging maskara na isang pusong sarado. Iyan ang panganib ng kayabangan at kasiyahang sarili. Ang taong mayabang kahit anong paliwanag ng Diyos, hindi niya maririnig. Hindi dahil hindi nagsasalita ang Diyos, kundi dahil puno na ang kanyang puso na sarili niyang tinig. Ang taong kontento sa sarili niyang alam, hindi na naghahanap. At ang taong hindi na naghahanap, hindi na tsatsakpo. Mga kapatid, sa panahon ngayon ng kaguluhan, magadigmaan, krisis, pagkakawatak-watak ng pamilya, paglaming ng pananampalataya, hindi kakulangan sa talino ang problema ng mundo. Ang problema ng mundo ay kakulangan sa kababaang loob. Maraming matatalino, pero kaunti ang marunong lumuhod. Maraming edukado, pero kaunti ang marunong umiyak sa harap ng Diyos. Maraming may alam, pero kaunti ang marunong magsabi, Panginoon, turuan mo ako. Mga kapatid, ang tunay na karunungan ay hindi nasusukat sa daming nalalaman, kundi sa lalim ng pagkilala na hindi natin alam ang lahat. Ang tunay na matalino ay hindi yung laging may sagot, kundi yung marunong magtanong sa Diyos. Ang tunay na karunungan ay hindi naglalayo sa atin sa Diyos, kundi lalo tayong inilalapit sa Kanya. Kaya sa araw na ito, tanungin natin ang ating sarili, ang talino ko ba ay naglalapit sa akin sa Diyos o naglalayo? Ang kaalaman ko ba ay nagiging daan para magmahal o senteng na pamanghusga? Ako ba ay natututo o ako ay najijing mapagmata sa aking natutunaw? Mga kapatid, huwag nating talikuran ang talino. Linisin natin ito. Huwag nating itapon ang kaalaman, ialay natin ito sa Diyos. Dahil kapag ang talino ay may kasamang kababaang loob, ito ay nagiging tunay na karunungan. At kapag ang puso ay marunong magpakumbaba, doon nagsisimulang magsalita ang Diyos. Hindi lamang sa ating isip, kundi sa pinakaloob ng ating kaluluwa. Mga kapatid, may isang napakagandang katotohanan na madalas nating nakakalimutan. Hindi lahat ay benehyan na para hong antas na talino. Hindi lahat ay makakaroon ng impluwensya. Hindi lahat ay makikilala, maririnig o mapapansin ng mundo. Ngunit at ito ang napakagandang balita, lahat ay kayang maging mapakumbaba. Ang kababaang loob ay hindi para lamang sa iilan. Hindi ito para sa mga santo lamang. Hindi ito para sa mga edukado o sa mga may kapangyarihan. Ang kababaang loob ay isang daan na bukas para sa lahat. Hindi mo kailangang maging dakila para mahalin ng Diyos. Kailangan mo lang maging totu at mapakumbaba. Mga kapatid, sa mundo natin ngayon, parang may sukatan ang lahat. Kung gaano ka katalino, kung gaano ka kayaman, kung gaano kalaki ang influensya mo. Sa social media, sinusukat ang halaga ng tao sa dami ng likes, followers, views. Parang ang mensahe ng mundo ay, kung hindi ka kilala, hindi ka mahalaga. Ngunit sa mata ng Diyos,
balaktat ang lahat. Ang hinahanap niya ay hindi ang pinakamagaling, kundi ang pinakabukas ang puso. Isipin ninyo ang isang bata. Hindi siya sikat. Wala siyang impluensya. Wala siyang kayamanan o titulo. Pero ang bata, marunong maktiwala ng buong buhay. Marunong umasa. Marunong lumapit ng walang takot. At iyan ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay para sa mga tulad nila. Mga kapatid, hindi mo kailangang maging eksperto sa teolohiya para mapalapit sa Diyos. Hindi mo kailangang maging mahusay magsalita. Hindi mo kailangang makaroon ng malaking impluensya. Ang kailangan mo lang ay isang pusong marunong magsabi, Panginoon, narito ako. Panginoon, kailangan kita. Panginoon, nakatitiwala ako sa iyo. Sa gitnang kaguluhan ng mundo makrisis, kawalan ng katiyakan, takot sa hinaharap, akala natin ang solusyon ay mas maraming kapangyarihan, mas maraming kontrol, mas maraming kaalaman. Ngunit ang paanyaya ng Diyos ay simple. Bumalik sa kababang loob. Dahil ang kababaang loob, hindi nangangailangan ng pera, hindi nangangailangan ng edukasyon, hindi nangangailangan ng posisyon. Ito ay nangangailangan lamang ng isang pusong handang magpakumbaba. Mga kapatid, maaring hindi ka maging pinakamatagumpay sa matang mundo. Ngunit maaari kang maging malapit sa puso ng Diyos. Maaring hindi ka kilala ang lahat, ngunit kilala ka ni Diyos. Maaring wala kang impluensya sa marami, ngunit may lugar ka sa Kanyang kaharian. Dahil sa huli, ang hindi kayang gawin ng talino, ang hindi kayang abutin ng kapangyarihan, ang kababang lupang nakbubukas. At kapag pinili mong maging tulad ng isang bata, simple, mapakumbaba, naktitiwala, doon mo matatagpuan ang isang bagay na hindi kayang ibigay ng mundo, ang tunay na presensya ng Diyos sa iyong buhay. Mga kapatid, ganito kaganda ang larawan ng biyaya ng Diyos. Ang Kanyang pagpapala ay parang mabinhing inihahasik sa buong lupa. Hindi siya namimili. Hindi niya sinasabing, ikaw lang, hindi ikaw. Hindi niya tinitingnan kung gaano kakayaman, katalino o kasikat. Ang biyaya ng Diyos ay ibinubuhos sa lahat. Tulad ng ulan na bumabagsak sa bukirin, parehong tumatama sa mabuting lupa at sa tigang na lupa. Ngunit narito ang masakit na katotohanan. Hindi lahat nagabinhi ay tumutubo. Hindi lahat ng biyaya ay namumunga. Bakit? Hindi dahil kulang ang Diyos sa pagbibigay, kundi dahil nakakaiba ang uri ng lupa na tinatanggap nito. Mga kapatid, ang lupa na tinutukoy dito ay ang ating puso, ang ating disposisyon, ang ating salobin, ang ating kahandaan. May pusong parang daan, nakikinig sa salita ng Diyos, pero agad din itong nawawala dahil sa ingay ng mundo. Isang misa, isang homilya, isang inspirasyon, pero paglabas ng simbahan, nakalimutan na. May pusong mabato, tumatanggap ng may galak sa simula, pero kapag dumating ang problema, pagsubok o pakihirap, agad ding sumusuko. May pusong punong tinik, may pananampalataya, pero nasasakal ang alalahanin ng perang, ambisyon, ng inggit. Unti-unting nawawala ang Diyos sa gitna ng napakaraming priorities. At mayroon dang pusong mabutang lupa, hindi perpekto, pero bukas. Handang makinig, handang magbago, handang maktiyaka. Mga kapatid, kung titingnan natin ang mundo ngayon, napakaraming biyaya ang ibinibigay ng Diyos. May pagkakataon pa mausimula muli. May maaraw sa gitnang krisis. May mga paanyaya sa gitnang kaguluhan. Ngunit bakit tila kakaunti ang tunay na nakbabago? Dahil marami sa atin ang pusay pagod na, sarado na, o puno ng ibang bagay. Abala sa trabaho, nalulunod sa social media, natatakot sa hinaharap, nasasaktan sa nakaraan. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang binhing Diyos ay nahuhulog, pero hindi tumatagos. Mga kapatid, ang tanong ngayon ay hindi, pinagpapalabo akong Diyos. Ang tanong ay, handa ba ang puso ko tumanggap? Dahil kahit gaano karami ang biyaya, kung sarado ang puso, walang mangyayari.
kahit gaano kaganda ang salita ng Diyos, kung hindi natin ito pinapahalagahan, hindi ito mamumunga. Kaya marahil sa sandaling ito, hindi hinihinging Diyos na maganap ka ng mas maraming biyaya. Ang hinihingi niya ay, ihanda mo ang iyong puso. Linisin ito mula sa galit. Palambutin ito mula sa kayabangan. Palayain ito mula sa sobrang pag-alala. Gawin itong parang lupa na handang tumanggap. Dahil kapak ang puso ay naging mabuting lupa kahit isang maliit na binhing ang biyaya. Ito ay tutubo, lalago, at mamumunga ng higit pa sa inaasahan mo. At doon mo maunawaan na ang Diyos ay matagal nang nagbibigay. Ang hinihintay niya lamang ay ang isang pusong handang tumanggap. Mga kapatid, isang katotohanang napakasimple pero napakalalim. Maraming tao ang nakikinig sa parehong salita ng Diyos. Parehong misa, parehong ebanghelyo, parehong homilia. Ngunit bakit makakaiba ang bunga? Bakit may mga taong lumalabas na nabago ang puso habang ang iba ay lumalabas na pareho pa rin? Hindi dahil makaiba ang salita ng Diyos, kundi dahil makaiba ang puso na tumatanggap nito. Mga kapatid, may dalawang taong magkatabi sa simbahan, parehong nakikinig, parehong tahimik, parehong present, ngunit sa loob ng kanilang puso. Makaibang mundo ang nangyayari. Ang isa nakikinig na may kababaang loob. Hindi niya iniisip na alam na niya ang lahat. Hindi niya hinuhusgahan ang naririnig, kundi tinatanggap niya ito na parang liham ng Diyos para sa kanya. Kapag tinamaan siyang salita, hindi siya nagtatanggol, kundi nagsasabi siya, Panginoon, ako ito, ako ang tinutukoy mo. At dahil doon, unti-unti siyang nagbabago. Ngunit ang isa naman, nakikinig din pero sarado ang puso. Habang nagsasalita ang Diyos, ang iniisip niya ay para ito sa iba. Alam ko na ito, hindi ito para sa akin. At dahil dun, walang nangyayari. Mga kapatid, sa panahon ngayon, napakadaling makinig ng hindi talaga nakikinig. Naririnig natin ang salita ng Diyos, pero mas malakas ang boses ng ating pride. Mas pinapakinggan natin ang sarili nating opinyon kaysa sa tinig na Diyos. At iyan ang dahilan kung bakit kahit gaano kaganda ang mensahe, kahit gaano kalalim ang katotohanan, walang pakbabaho. Ngunit ang pusong mapakumbaba, ito ang pusong marunong magsabi, Panginoon, turuan mo ako. Kahit masakit ang iyong salita, tatanggapin ko. Kahit kailangan kong magbago, handa ako. At ang pusong ganyan, hindi nananatiling pareho. Ito ay hinuhubog, ito ay nililinis. Ito ay binabago ni Diyos mula sa lupa labas. Mga kapatid, hindi sapat na makinig lang sa salitang Diyos. Kailangan natin itong tanggapin, isabuhay at tugunan. Dahil ang salita angga, Diyos ay hindi lang impormasyon. Ito ay imbitasyon sa pagbabago. Kaya sa araw na ito, tanungin natin ang ating sarili. Kapag naririnig ko ba ang salita ng Diyos, ako ba ay nagiging defensive o nagiging bukas? Ako ba ay nakikinig para humusga o nakikinig para magbago? Ako ba ay nakikinig bilang isang nakakaalam na o bilang isang batang handang matuto? Mga kapatid, maring pareho tayong nakikinig, pero hindi pareho ang bunga. Dahil sa huli, hindi ang daming narinig mo ang mahalaga, kundi ang lalim ng pagtanggap mo at kapag tinanggap mo ang salita ng Diyos na may kababang loob at paktitiwala. Iyan ang sandali na ang solitang iyon ay hindi na mananatiling solita lamang, kundi magiging buhay, pagbabago at bagong simula sa iyong puso. Mga kapatid, may isang napakagandang larawan na pwedeng magbukas na ating puso sa katotohanan ng Diyos. Ang ulan, laging dumadaloy pababa. Hindi ito naipon sa matataas na lugar. Hindi ito nananatili sa tuktok ng bundok.
ito ay naipon sa mamababang lugar. At ganun din ang biyaya ng Diyos. Sabi nga ni Fray Fidel Roura, kung saan may kababaan, doon nananatili ang biyaya. Kung saan may yabang, doon dumaraan lamang ang biyaya. Mga kapatid, maraming tawang naktatanong, bakit parang hindi tumatagal ang biyaya ng Diyos sa akin? Bakit parang sandali lang ang inspirasyon tapos nawawala? Bakit parang paulit-ulit ako sa parehong kasalanan? Hindi dahil hindi ka mahal na Diyos, hindi dahil kulang ang biyaya, kundi dahil minsan ang puso natin ay parang mataas na lugar. Punong sarili, punong pride, punong pakiramdam na kaya ko ito. At kapag ang biyayang Diyos ay bumuhos, ito ay dumadaan lamang. Hindi ito nananatili. Ngunit ang pusong mapagkumbaba, ito ang pusong handang yumuko, handang umamin ng kahinaan, handang magsabi, Panginoon, wala ako kung wala ka. At sa pusong ganyan, ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang dumadaan. Ito ay naninirahan. Mga kapatid, sa mundo ngayon, tinuturuan tayo na umangat. Making mas mataas, mas sikat, mas makapangyarihan. Pero sa mata ng Diyos, ang tunay na pag-angat ay ang pagpapakababa. Dahil ang nagpapakababa, siya ang pinupunong Diyos. Isipin ninyo, may dalawang tao parehong nagdarasal. Ang isa ay puno neze sarili. Panginoon, alam ko na, kaya ko na, mayos naman ako. Ang isa naman ay tahimik na umiyak. Panginoon, tulungan mo ako, hindi ko kaya mag-isa. Sino ang mas pupunuin ng Diyos? Hindi ang mas magaling magsalita, kundi ang mas marunong magpakumbaba. Mga kapatid, ang kababang lupa'y hindi kahinan. Ito ay lalayan ngang biyaya. Kung gusto mong tumagal ang kapayapaan sa puso mo, kung gusto mong lumalim ang pananampalataya mo, kung gusto mong maranasan ang presensya ng Diyos sa araw-araw, hindi mo kailangang maging mas malakas. Kailangan mong maging mas mapagkumbaba. Dahil sa huli, ang biyaya ng Diyos ay parang ulan. Ito ay bumabagsak sa lahat. Ngunit ito ay nananatili lamang sa mga pusong marunong yumuko. At kapag pinili mong magpakababa sa harap ng Diyos, doon mo mararanasan hindi lamang panandaliang pagpapala, kundi ang isang biyaya na mananatili, lalago at magbabago sa iyong buhay. Mga kapatid, marami ang nag-isip na ang kababaang loob ay isang damdamin, parang pagiging tahimik, pagiging maamo, o pagiging hindi palaban. Ngunit ang tunay na kababaang loob ay hindi lang nararamdaman. Ito ay pinipili. Pinipili kahit mahirap. Pinipili kahit masakit. Pinipili kahit salungat sa nararamdaman mo. Mga kapatid, sa mundo ngayon, ang sinasabing marami ay follow your feelings. Kung ano ang nararamdaman mo, iyon ang tama. Kung nasaktan ka, may karapatan kang gumanti. Ngunit ang landas ng Diyos ay iba. Hindi niya sinasabing sundin mo ang nararamdaman mo. Sinasabi niya, piliin mo ang tama. Isipin ninyo ang isang kilalang personalidad, isang public figure na inapi binatikos at mali ang pagtrato sa kanya. May karapatan siyang sumagot. May kakayahan siyang gumanti. May impluensya siyang ipahiya ang mananakit sa kanya. At kung susundin niya ang kanyang damdamin, gagawin niya iyon. Pero pinili niyang manahimik, pinili niyang magpatawad, pinili niyang huwag gumanti. Hindi dahil wala siyang sakit, kundi dahil mas pinili niya ang tama kaysa sa gusto ng puso niya sa sandaling iyon. Mga kapatid, iyan ang kababaang loob. Hindi ito kahinaan. Ito ay lakas na kontrolado en biyaya ng Diyos. Kapag pinili mong huwag sumagot sa galit, kapag pinili mong magpatawad kahit hindi humihingi ng tawad ang iba, kapag pinili mong gumawa ng mabuti kahit ikaw ay nasaktan, iyan ang sandali na ikaw ay nagiging tunay na malakas. Sa panahon nga dyan, lalo na sa social media, ang bilis and reaksyon na tao. Isang post lang, isang komento,
at agad tayong nagagalit, sumasagot, lumalaban. Parang kailangan mong ipagtanggol ang sarili mo sa lahat ng oras. Pero ang tanong, mga kapatid, lahat bang laban ay kailangang labanan? Lahat ba ang sakit ay kailangang gantihan? Lahat ba ang emosyon ay kailangang sundin? Hindi. Dahil ang tunay na kababang loob ay marunong magsabi, mas mahalaga ang tama kaysa sa nararamdaman ko. At alam ninyo ang sikreto, sa bawat pagkakataon na pinipili mong magpakumbaba, kahit sumisihaw ang damdaman mo, unti-unti kang binabagong Diyos. Ang puso mong madaling magalit nagiging mapayapa. Ang puso mong sugatan nagiging mapagpatawad. Ang puso mong puno ng sarili nagiging tulad ni Kristo. Mga kapatid, ang kababaang loob ay hindi nakikita sa salita. Nakikita ito sa desisyon. Sa mga sandaling walang nakakakita, sa mga sandaling maari kang gumanti, sa mga sandaling maari mong pilihan ang sarili mo, pero pinili mo ang Diyos, at sa huli, ang taong tunay na mapagkumbaba ay hindi ang mga walang emosyon, kundi ang makamarunong ilagay ang kanilang emosyon sa ilalim nega kalooban nega Diyos. At doon, sa tahimik na tagumpay na matamang desisyon, nararanasan natin ang isang biyaya na hindi kayang ibigay mundo, ang kapayapaan kang pusong nasa tamang landas sa harap ng Diyos. Mga kapatid, kung titingnan natin ng malalim ang mundo ngayon, mapapansin natin ang isang nakakagulat na katotohanan. Hindi kulang ang mundo sa talino, hindi kulang sa edukasyon, hindi kulang sa impormasyon. Sa katunayan, hindi pa kailanman naging ganito katalino ang sangkatauhan. Ngunit sa kabilang lahat ang ito, bakit patuloy ang kaguluhan? Bakit patuloy ang pagkakahati-hati? Bakit patuloy ang galit, inggit at kawalan kapayapaan? Dahil ang tunay na problema ng mundo ay hindi kakulangan sa talino, kundi kakulangan sa kababaang loob. Mga kapatid, maraming tao ang marunong magsabi kung ano ang tama, pero kakaunti ang handang sumunod sa tama. Maraming nakakalam ng utos ng Diyos, pero mas pinipili ang sariling opinyon, mas pinipili ang sariling pakiramdam, mas pinipili ang sariling kagustuhan. At dito nagsisimulang problema kapag ang tao ay nagsimulang magsabi, mas alam ko kaysa sa Diyos. Mas susundin ko ang nararamdaman ko kaysa sa kanyang kalooban. Kung ano ang gusto ko, iyon ang tama. Mga kapatid, iyan ang pinakogat ng kaguluhan sa lipunan. Sa pamilya, alam natin na dapat magpatawad, pero pinipili ang pride. Sa relasyon, alam natin na dapat magmahal, pero pinipili ang sarili. Sa lipunan, alam natin ang tama, pero pinipili ang mas madali o mas comfortable. Sa social media, hindi na hinahanap ang katotohanan, kundi kung sino ang mas malakas ang boses. Hindi na ang Diyos ang sinusunod, kundi ang sariling bias at emosyon. At habang patuloy nating inuna ang sarili, lalo tayong lumalayo sa Diyos. At lalo ring lumalayo ang kapayapaan sa ating buhay. Mga kapatid, ang kababaang loob ay hindi lang pagiging mabait. Ito ay pagsunod sa Diyos kahit hindi natin gusto. Ito ay pagsasabing, Panginoon, kahit iba ang nararamdaman ko, susunod ako. Kahit mahirap pipiliin ko ang iyong kalooban, kahit masakit magtitiwala ako sa iyo. Iyan ang tunay na lakas. Hindi ang kakayahang ipaglaban ang sarili, kundi ang kakayahang isuko ang sarili sa Diyos. Mga kapatid, kung gusto nating magbago ang mundo, hindi sapat ang mas maraming edukasyon. Hindi sapat ang mas maraming kaalaman. Kailangan natin ng mas maraming pusong marunong magpakumbaba. Mga pusong handang makinig sa Diyos. Mga pusong handang sumunod kahit mahirap. Mga pusong handang isang tabi ang sariling opinyon para yakapin ang katotohanan ng Diyos. Dahil sa huli, ang mundo ay hindi gagaling sa pamamagitan mas matatalinong argumento, kundi sa pamamagitan ng mas mapakumbabang puso na sumusunod sa Diyos. At kapa ang isang tao kahit isa lang ay nagsimulang mamahay ng ganito,
Doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Hindi lamang sa kanyang sarili, kundi sa buong mundong kanyang ginagalawan. Mga kapatid, kapag sinasabi natin ang kababaang loob, madalas iniisip natin na ito ay pagiging mahina, pagiging tahimik, o pag-urong ng sarili. Ngunit ang tunay na kahulugan ng kababaang loob ay mas malalim, mas radikal, mas makapangyarihan. Ang kababaang loob ay pagsunod sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ay pakilala na ang lahat ay namumula sa Kanya. At ang pinakamahalagang desisyon sa buhay ay ang iyayon ang ating kaluban sa Kanyang kaluban. Mga kapatid, sa mundo ngayon, tinuturuan tayong maging independent. Medjing sarili mo, gawin mo kung ano ang gusto mo. Walang magsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Parang ang sukdulan ng kalayaan ay ang walang sinusunod kundi ang sarili. Ngunit sa pananampalataya, ang tunay na kalayaan ay natatakbuhan. Hindi sa pagsunod sa sarili, kundi sa pagsunod sa Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos ang may likha sa atin. Alam niya ang ating simula, ang ating layunin, at ang ating patutunguhan. Kapag pinilit nating sundin ang sarili nating plano, madalas tayo ay naliligaw. Ngunit kapag pinili nating sundin ang Diyos, doon natin natatakpuan ang tunay na direksyon. Mga kapatid, ang kababaang loob ay nagsisimula sa isang simpleng pag-amen. Panginoon, hindi ako ang may control ka lahat. Hindi lahat na plano ko ay tama. Kailangan kita. At mula doon, unti-unti nating natutunan ang isang mas mahirap na habang. Ang isuko ang ating kaluban. Hindi ito madali. Dahil may mga pagkataon na gusto mong gumanti. Pero sinasabi ng Diyos, magpatawad. May mga pagkakataon na gusto mong sumuko. Pero sinasabi ng Diyos, magtiwala. May mga pagkakataon na gusto mong sundin ang sarili mong landas. Pero inaanyayahan kang Diyos sa ibang direksyon. At sa bawat sandaling iyon, doon nasusubok ang ating kababang loob. Mga kapatid, ang tunay na mapakumbaba ay hindi yung walang sariling kagustuhan, kundi yung marunong magsabi, Panginoon, ito ang gusto ko, pero mas pinipili ko ang gusto mo. Iyan ang ginawa ni Jesus sa hardin ng Getsemani. Hindi ang kaluban ko, kundi ang kaluban mo ang masunod. At doon natin makikita ang kababang lupay hindi kahinaan. Ito ay ganap na pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, kapag kinilala mo na ang lahat ay galing sa Diyos, ang giyong gitalino, lakas, oportunidad, tagumpay, mawawala ang yabang at papasok ang pasasalamat. At kapag inihanay mo ang iyong kalooban sa Kanya, unti-unti mong mararanasan ang isang kapayapaan na hindi nakadepende sa sitwasyon, kundi sa katiyakan na ikaw ay nasa tamang landas. Sa huli, mga kapatid, ang kababaang loob ay hindi lamang isang birtud. Ito ay isang paraan ng pamumuhay. Isang buhay na nagsasabing, lahat ay mula sa iyo, Panginoon, at ang buhay ko ay para sa iyo. At kapag nabuhay ka ng ganito, doon mo matatakwan, hindi lamang ang direksyon, kundi ang tunay na layunin ng iyong buhay sa harap ng Diyos. Mga kapatid, may mga sandali sa buhay na tila nahuhulang biyayang Diyos. Nagdarasal ka pero parang walang sagot, nagsisikap ka pero tila walang bunga, nagtitiwala ka pero parang mas nauna pa ang iba sa iyo. At doon pumapasok ang tukso na mahduda, ang tukso na mahmadali, ang tukso na piliin ang sariling paraan kaysa maghintay sa Diyos. Ngunit pakinggan natin ito ng mabuti, kahit tilahul ang biyaya, hindi ito kailanman nahuhul sa plano ng Diyos. Mga kapatid, sa mundo ngayon gusto natin ang lahat ay mabilis. Mabilis na tagumpay, mabilis na pera, mabilis na resulta. At kapag hindi natin nakuha agad, naiinis tayo, nawawalan ng pag-asa o nakahanap ng shortcut. Doon pumapasok ang kayabangan. Kayabangan na nagsasabing, kaya ko ito nang hindi kailangan ang Diyos, hahanapin ko ang sarili kong paraan. Kahit hindi tama, basta mabilis. At minsan,
Nagtatagumpay ang ganitong paraan. Minsan, ang taong mayabang ay umaangat. Nakakakuhang gusto niya. Nagiging kilala. Nagiging matagumpay sa paningin ng mundo. Pero mga kapatid, ang tagumpay na walang Diyos ay pansamantala lamang. Dahil totoo ang kasabihan, habang mas mataas ang inaakyat, mas masakit ang pagbagsak. Ang taong umangat dahil sa sarili niyang lakas, madalas walang matibay na pundasyon. Kapag dumating ang pagsubok, kapag dumating ang pagkatalo, kapag dumating ang sandali na hindi na niya kayang kontrolin ang lahat, siya ay bumabagsak ng malakas. Ngunit ang taong nagtitiwala sa Diyos, maaring mabagal ang kanyang pag-angat, maaring tahimik ang kanyang paglalakbay, maaring hindi siya napapansin ng mundo. Ngunit ang kanyang pundasyon ay matibay dahil ang kanyang buhay ay hindi nakatayo sa sariling kakayahan, kundi sa biyayang Diyos. Mga kapatid, kung sa ngayon ay pakiramdam mo ay nahuhuli ka, kung pakiramdam mo ay parang walang nangyayari, kung pakiramdam mo ay napag-iwanan ka, huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi ka nahuhuli, hinahanda kang Diyos. Hindi ka pinapabayaan, hinuhubog ka niya. Hindi ka kinalilimutan, inaayos niya ang tamang panahon para sa iyo. Mga kapatid, mas mabuti ang mabagal na biyayang galing sa Diyos kaysa sa mabilis na tagumpay na walang Diyos. Mas mabuti ang tahimik na paglago kaysa sa ingay na walang lalim. Mas mabuti ang pag-angat na may pagpapakumbaba kaysa sa taas na may kayabangan. Dahil sa huli, ang hindi naghintay sa Diyos ay maring mauna, pero hindi magtatagal. Ang ngunit ang marunong maktiwala, ang marunong maghintay, ang marunong magpakumbaba, siya ang abot sa biyayang hindi nawawala. At kapag dumating ang biyayang iyon, malalaman mo, hindi to huli, kundi eksaktong dumating sa tamang oras ng Diyos para sa iyong buhay.